Sana po gumaling na po si Pope. Nag-aalala po ako. Dalangin ko po na gumaling na po siya sa karamdaman po niya. Mabilis ang kanyang pagaling at sana'y patuloy ang kanyang pagaling upang matuloy na paglingkod sa ating simbahang Katolika. Sabi nga bilang servant ng church ay lahat na maglalampasan ni Pope Francis ayon sa panalangin. Sana po gumaling na po ang ating Pope Francis po. Sinama po namin sa panalangin po. Sana po gumaling na po siya. Ayun, nasama ko po siya sa dasal kasi nakita ko po sa balita po sa social media. Sana po gumaling na po siya rin. Tapos bumalik na po yung dati niya. Ito po yung unang pagkakataon na tinawag tayo ng ating Apostolic Nuncio, Archbishop Charles Brown, and our own Archbishop Jose Cardinal Advincula to gather as a family and pray for the health and the healing of Pope Francis himself. Isang mahalagang bagay yung magtipon tayo bilang isang mananampalataya sa harapan ng Panginoon. And yes, we don't neglect the eminence of the Holy Mass for the intentions we offer. For example, for the healing of Pope Francis. This is just a special time for all the faithful, for parishes, communities, priests to gather to pray in a special way for Pope Francis. At mahalaga tong oras na ito dahil alam natin na the Pope is not going any younger. He is already 88 years old and he's suffering from pneumonia, and the pneumonia for old people is not that hindi na ganun ka-bearable for them. So our prayers, when we storm heavens with our prayers as a community, that makes this gathering a special and indeed a meaningful one for us. The purpose of the prayer vigil is to really pray for the Pope, who is right now in the hospital, although the latest bulletin from Vatican says that there is a slight improvement. Of course, the Pope is 88 years old, and for someone who is old, to have pneumonia is something really serious. But of course, we are praying that the Lord will extend to him his healing hand. There's nothing impossible if God allows.